Nagligawan ng Disyembre, naging sila ng Pebrero, nagpakasal ng Mayo. Ito ang whirlwind love story ni Mean at ng kanyang dating asawa noong 1992 na nauwi rin sa hiwalayan dahil sa hindi pagkakasundo. Parang nagising na lang ako isang umaga na parang ayoko na siyang makita. Parang wala na talaga akong nararamdaman. Tapos kung pipilitin ko pa na magsama kami, parang hindi ko na rin kilala yung sarili ko. Ilang beses daw siyang nagtangka magpaanal pero natitigilan kapag nalalamang daang libong piso ang gagastusin. Para kay Mean, panibagong pag-asa ang hatid ng Senate Bill 2134 o ang Divorce Act of 2018 na inihain kamakailan. Sa panukala, kapag indigent o walang kakayahang magbayad ang isang nagpetisyon para sa divorce, hindi ito sisigilin ng filing fees at gastusin sa mga pagdinig at korte ang magbibigay ng abogado. Kasama sa mga grounds o basihan ng divorce ang psychological incapacity at irreconcilable marital differences. Gayon din ang paglabag sa Violence Against Women and Children Act dahil sa hindi nito pagsustento sa pangangailangan at sa hindi pagsasama ng 5 taon o higit pa, pati na rin ang marital rape. Sa buong mundo, tayong ang Pilipinas na lang at ang Vatican ang mga estadong walang batas sa pinapayagan ng divorce. Ang Simbahang Katolika sa Pilipinas nananatiling mariin ang pagtutol sa divorce. Kinikilala daw ng simbahan na may mga pagsasamang hindi na maisasalba pa, pero may mga batas na naman daw na umiiral para mapawalang bisa ang isang kasal. I think the Filipinos still put a premium on family values. Kahit na nagkakaproblema yan, hindi lang naman divorce ang solusyon sa mga problema sa mga mag-asawa eh. Sa datos ng Office of the Solicitor General, pataas ang bilang ng mga kaso ng annulment o nullity of marriage o yung pagpapawalang bisa ng kasal sa Pilipinas. Para sa isang eksperto, napapanahon na pag-usapan ng isang divorce bill dahil sa bandang huli, isa ito sa mga karapatan lalo na ng mga kababaihan na kinikilala na sa buong mundo. From a feminist or gender perspective, kahit na paano pa natin tignan, ang kababaihan pa rin natin at a disadvantage. Despite gains of the women's movement in the country. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.